Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sinend ko na. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Minerva, isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Tanay Rizal. Araw-araw pong binabasag ng masayang tandem ninyo ang tahimik na kapaligiran namin dito. Napasulat po ako kasi nayayamot po ako sa kapitbahay ko. Itatanong ko po sana kung dapat ba akong mainis. Grabe, pati ba naman yan? Ano problema si kapitbahay? Pati ba yan problema namin? Ganito po kasi. Meron po akong isang anak. Hindi ko naman po tinuruan pero itinawag po sa akin mami. Mami po ng mami simula nung maliit hanggang yun na nga ang permanenteng itinawag sa akin. Wala naman ako nakitang masama doon kaya hinayaan ko na lang. Nung nakaraang linggo po, naglalaro sila ng anak ng kapitbahay ko habang nakikipagkwentuhan ako sa nanay. Bigla pong tumakbo sa nanay yung kalaro ng anak ko at tinanong kung mayaman daw ba kami. Ay? Nakataas ang kilay ng malditang bata habang tinatanong ang nanay niya. Nang marinig ng nanay ang tanong ng anak, tumawa ito ng nakakainsulto. Uy. Nang nakamove on sa nakakainsultong pagtawa, sinagot ang anak na mas mayaman sila sa amin kung tutuusin. Ay. Mas malaki at mas maganda daw ang bahay nila. Nang marinig ito, tinanong ng anak kung bakit daw mami kung tawagin ako, hindi naman daw pala kami mayaman. I'm sorry pero ang dami na po namin problema, dumadagdag pa to. Bakit po? Bakit? Minerva! Minerva! Mga kapitbahay! Bakit ganitong issue ninyo? Ang dami pong problema sa Pilipinas! Dapat pinabarangay mo na. Nakakaloka! Anyways, tapusin natin. Kasi, nung tinanong ng anak kung bakit daw mami kung tawagin ako, hindi naman daw pala kami mayaman. Ang tawag niya kasi sa nanay niya, inang. Nainsulto ako bigla at napaisip, yung tawag na mami, exclusive lang po ba sa mga mayayaman yun? Ay. Kapag mahirap ka ba, hindi ka pwedeng tawaging mami? Nakakadalawa na itong kapitbahay kong ito ha. Siya din yung nagtanong sa akin minsan kung bakit nakakutsara tinidor pa kami, gayong tuyo at suka lang naman ang ulam namin. Nakakamay kasi halos lahat kung kumain ng mga kapitbahay namin. Samantalang pamilya namin nasanay sa paggamit ng kutsara tinidor. Dapat po ba akong maasar? Salamat po sa opinion po ninyo. Ang inyong tagapakinig, Minerva. Kakaloka ka, Minerva. Minerva! Ay nako, nakakaloka din yung mga kapitbahay mo, Minerva. Alam nyo, kailangan nyo lupon dito. Ay nako. Kaya mo yan. Ang masasabi ko lang, Minerva, of course, hindi po exclusive ang salitang mommy sa mga Yan. mayayaman lamang. Oo. 'Di ba? Walang ganon. Sana in-explain mo sa kanya. Kamo yung mami yung parang binabalo. Oo, correct. Hindi kay mami na Oo, kinakain. correct. Instant mommy kamo, chicken flavor. Huwag na kamo siya mainggit. Oo. Kamong spell ng mami mo, M-A-M-I. Ganon. Ayan, mami. Oo. Hindi, walang ganon. Ang bihira Sa, naman. una sa lahat, gusto kong bigyan ng matinding kaldag yung gamit yung puwet ni Nicki Minaj.
yung kapitbahay mo kasi una sa lahat, saang libro niya nakita. Na kapag mayaman lang, yun lang ang pwede magtawag ng mami. Wala pong libro na nagsasabing ganon. Ngayon ko lang narinig yan. Lahat naman po regular pwedeng mami. Ano ba namang issue to? Nakakaloka. Ano ba naman yung kapitbahay? Pumunta ka nga sa bar, mag-table ka ng babae. Mami, may chicks ba dyan? Sugar mommy din, di ba? So, wala pong rule. Wala pong rule. Ako ang tawag dito ng mga tao sa akin, mother. Oo. Yung iba, queen mother. Oo. Yung iba, mamang. Yung iba, mamasang. Diba? Kasi nga, wala pong libro na nagsasabi na kapag ka boss mo, ang pwede mo lang itawag sa kanya ay ganito. Yan. Na kapag Madam. madam lang. Hindi, walang gano'n na nakasulat. Walang gano'n na nasusulat. Nakakaloka. Wala. No, well, Minerva, isa lang ang malinaw dyan. Hindi masaya sa buhay yung kapitbahay mo. Correct. At kasi isa lang, pinagkakaabalahan ka niya true, di ba? Hindi, ikaw ang artista sa buhay niya. Oo. Magpaka-feeling celebrity ka na ngayon kasi lahat ng kilos mo, iniintindi niya. Oo. O, di ba? Yun yung one. That's the truth. Ikaw ang artista sa buhay ng kapitbahay mo. Kasi nakakadalawa na siya. Pero wala siya pinagkakaabalahan eh. Kung mayaman ka, di ba? Marami kang iniisip, di ba? May negosyo ka. Correct. Di ba? Hindi totoo yun. May mga bagay na hindi mo na dapat itong pagkabalahan kasi busy akong tao. Oo. Bakit ako magsasayang ng oras sa dyan? Sa trot, di ba? So, ikaw ang idol niyan. Ikaw talaga ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ikaw ang dahilan ng pagbangon niya sa umaga. Pero totoo yan. Ito kasi na-experience ng asawa ko ni Let na merong parang mga kapitbahay na galit sa kanya. Dahil? Pero, parang hindi namin alam. Pero eventually, parang nalaman mo na parang gusto ka pala niyang gayahin. So, naging friends. Tapos nagtatanong na, ay, saan mo nagamit yung suot mo? Yan, saan mo binili yan? Parang gano'n na nangyari. Okay, so ang ending, naging magkaibigan. Diba? So, baka, on another point of view, or POV, posibleng gusto nilang makiklose talaga sa inyo. So, hindi niya alam yung paraan kung paano. Yan, may mga ganun diba? So, siraan na lang natin. Hindi ko alam kung paano maging close. So, siraan na lang kita para mapansin. May mga ganun Okay. Na parang mabigat para sa kanila yung makipagkabig. Dapat ikaw yung lumapit sa kanya na kaibiganin mo siya. Kaya gumagawa ng ibang paraan eh. Correct. Pwede na naman. Gawin mong light itong issue na to. Huwag gawin mo siyang non-issue. Ang gagawin mo sa kanya kakalabitin. Huy, Mars. Okay lang ba tawagin kitang Mars? Yan. O kaya sis. Diba? Or sis. O kung ano man. Diba? Uy, ano ba yung mga issue na to? Nakakatawa naman. ang mga diba? ganito mga kasi... ganunin mo na, charot-charotin mo. Usually, tinuturo ko pag sa mga masusungit, ang gawin mo, yung hanapin i-recognize mo sila. Correct. Hi ma'am, kamusta po kayo? Yan. Kahit gaano pa kasungit yan, basta unahan mo na, kunyari, tinitingala mo sila. Yan. Kasi minsan, kailangan lang nilang iangat. Iangat sila. Yan, diba? So, anuhin mo lang sila. Bulahin mo lang. Eventually, kapobola mo, magiging sincere na rin yun. Magiging friend na rin din kayo. Kasi malay mo, maging friendly na rin kayo. That's one. And then, na POV na pwede mong tingnan. Ang isa pang pwede ditong fact and truth bukod sa ikaw ang tinitingala ng kapitbahay mo is that kapag ka apekto ka sa opinyon ng lahat ng tao sa paligid mo, hindi ka magiging masaya. Uulitin ko, mabubulok ka ng maaga. Kung si Nicole nagpa-apekto sa mga sinasabi ng tao, taong grasa na sana ito ngayon. Malamang, taong grasa na ako since 2018. Since 2004. Kasi nung nagsimula ako sa radyo, ang dami ko ng di magagandang bagay rin na naririnig. Kasi you cannot please everyone. Mo? Correct. Paano naging DJ yan? Ang labsak ng boses. O di naman kaya, hindi naman pala siya masyado maganda. Di ba mga ganon? O di naman kaya, nung hindi pa ako nabubuntis sa 3 years akong hindi nabubuntis nakarinig na ako ng mga hindi niya mapapaligaya asawa niya kasi hindi niya mabigyan ng anak, mga ganon. Tapos nung nabuntis naman, ang pangit-pangit. Correct, bakit ganyan yung pusod, nakalaylay, di ba? Ang kapal ng mukha nung magpa-photoshoot, laylay naman yung puso, di ba? So kung pinakinggan ko lahat ng yan, di ba? At nagpa-apekto ako sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Tama si Diego. Taong grasa na ako sa may Buendia.
then nandyan ako sa may Buendia, tatawid ng Amoranto, Quezon City, Ayan. di ba? Mga Pero ganon. dahil maarte nga si Nicole, may ganyan pa rin siya, may sungay, pero alambre nakalagay. Correct. At sa taong grasang maarte. At yung mga kumot ko at yung mga karton na pipiliin ko, kulay pink. At yung mga taong grasa sa paligid ko, may mga masasabi din sila. Paano Ano? mangyayari? Diba? Taong grasa ka na may sasabi pa rin. Kasi meron sasabihin nila, hindi ka pwede dito sa amin. Pink yung mga gamit mo. Diba? Ganun lang yun. Kung magpapa-apekto ka, sasabihin ng lahat ng tao, mabubulok ka na maaga, Correct. promise. Diba? Imagine mo yun, taong grasa na nga kayo, may sasabi, may issue pa rin. At saka mabait ka, may sasabihin pa rin sa tungkol sa'yo eh. Kunyari, mabait ka, sasabihin ng mga tao, buti na lang mabait siya kasi hindi siya makinis. Di ba yung mga ganon? Hindi natatapos. Hindi talaga so, kung natatapos. magpapapekto ka dyan, in the first place, nakakatawa yung issue. Di ba? Na, Tama. mayaman ba kayo? Kasi mami yung tawag. Walang ganon. Actually, gamitin mo siyang motivation. Para yumaman. Oo. Para dapat ka nang tawaging mami. Nakakatawa siya. Alam mo, motivation pwede, Jegs. Para umalis ka na sa lugar na yan. Lipat ka ng lugar, di ba? Ay, nako. Wala. Wag ka dapat magpa-apekto sa mga sasabihin nila. Pwede mo silang i-friend. Kasi mas maganda rin naman talaga, sa totoo lang, na yung mga kapitbahay mo, magaan ang kalooban mo sa kanila. Kasi in times of emergency, Tama. sila din naman yung tutulong sa'yo. Correct. Eh. Kayo lang magtutulungan, walang Correct. iba. Wala namang iba. Pag nagkasunog dyan, kapag ka may sumigaw ka dyan, di ba? Dati, naikukwento ko to lagi, meron akong kakilala na hindi talaga siya mabait sa mga kapitbahay niya. Inatake siya sa puso, sa kalsada, walang tumulong. Ay. Bago pa siya tulungan, parang nag-isip pa. Alam mo yun? Ang sama naman ng ugali nito, baka tutulungan. Oo, ganun. Di ba? Parang buti nga. Mga ganun. Although hindi dapat ganun. Kahit naman gaano kasama ang tao sa'yo kapag kakailangan niya ng help, dapat tulungan din natin talaga sila. Pero that's just a perfect example ng hindi kasi siya naging mabuti sa kanyang kapitbahay. Hindi siya trip ng mga kapitbahay niya. Time of emergency, hindi siya tinulungan. Buhay pa ba yung kakilala mo? Hindi na rin. Wala na. Hindi na rin. So, yun yung mga ganon na kailangang maging friendly mo yung mga kapitbahay mo. Sila, kayo din na bibigayan ng ulam sa Noche Buena, 'di ba? Ang pangit kaya ng na kaaway mo yung kapitbahay mo. Ang sama sa pakiramdam. Lalabas ka ng bahay, nakairap ka. Papasok ka ng bahay, galit ka, 'di ba? Nakita mo nakatambay sa labas, mag-iinit yung ulo mo. Diba? Hindi mo sila pwedeng iwasan lagi kasi kapitbahay mo sila. Diba? Hindi naman ito katulad ng mga nakatira sa mga yayamaning gated, mga village na hindi talaga nagkikita. Correct, kasi magkakalayo. Tsaka, kaya hindi nagkikita-kita kasi yung isang kapitbahay nasa abroad. Yung isa CEO ng isang kumpanya. Hindi kayo ganon. Correct. Oo. Walang ganyan. Imagine mo na lang kung kapitbahay mo lahat mo kasundo. Ang sarap Ang sarap sa pakiramdam. Diba, may nagluto ng ulam, Correct. biglang may magkakatok sa emare. Tama. Taste mo nga. Di ba yung mga ganon? Hindi yung ganyan na, bayan, bakit naman mami ang tawag? Hindi naman sila mayaman. Lumagpas ng konti yung basurahan nyo. Diba? Chichismis ka na. Correct! Totoo! O di naman kaya, speaking of basura, dumaan ang truck ng basura, hindi ka sinabihan. Paano? Galit sa yung kapitbahay mo. Diba? I-friendly mo na lang. Ikaw na lang yung mag-make ng total naman Pasko naman. Correct. This is the perfect time to share and to give and to have a change of heart. So, sharean mo na lang ng i-recycle mo na lang yung pulburo na binigay sa'yo, di ba? O kaya kung ano man, this is the time, no? Correct. Na tingnan naman natin na ano ba pwede kong gawin ng kabutihan. Ayan. And yung pwedeng gawin kabutihan is to be friends with the wala people namang around mawawala you. sa'yo. Wala. Diba? Wala pa ako nakilala nung nag-share pumangit, di ba? Wala pa akong kakilala nung nag-share nawala ng trabaho. Walang ganon, di ba? So, masarap siya sa pakiramdam. Correct. So, do it. Ayan. So, ganun lang, Minerva. Ang ganda pa naman ng pangalan. Oo nga. Ang lakas maka-70s nung Minerva. Oo nga diba? Parang, again, pag nakakarinig ko ng pangalan ng Minerva, parang ito yung nai-imagine ko, nakatayo sa isang malaking bintana na bahay, nakaputi. Correct. Tapos biglang mahaba lilipad buhok. na. Tapos biglang lilipad. Biglang lilipad o di naman kayo mahati yung katawan. Manananggal pa na si Minerva. Diba? Yung umiiwas sa asin at umiiwas sa bawang. Ganyan.
Minerva ang tawag mo sa akin. Ganyan. Di ba may pelikula ng ganyan? Eh, di ko sure. Sa luma, parang very luma. O kung lumang tao ka, di ba? Eh, dapat, hindi mo na pinapansin yung mga trivial things. Tama. Yung mga bagay na mga mabababaw lamang. Ang daming pwedeng ibang gawin na pagkakitaan ng pera. Yun din ang pwede mong i-offer dun sa kapitbahay mo. Pwede, gusto mo mag-ano na lang tayo, mag-reseller tayo ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Yan, pwede. Diba? Mga ganon. O kaya, gusto mo ano tayo, mag-business tayo together, o gusto mo mag-ano tayo, mag-TikTok tayo ng sabay. Pag sinabi niya, paano tayo makakapag-negosyo tayo ng Mayet de la Rosa Jewelry? Wala tayong kapital. May kakilala ako doon na lending. Ayan, diba? LB Lending Corporation. By Leo Bunggaling. Diba? Yung mga ganun. So ngayon, sa halip na magkukutsaan kayo at magsisilipan ng issue sa buhay, ang mangyayari sa inyo niyan, magkukuntsabahan kayo. Correct. Paano ba tayo kikita? Yan. Saan ba may murang salon? Di ba yung mga ganon? Malinaw lang na malungkot yung buhay niyan kasi pag pinagkakabalan ka Correct. So, purihin mo, sabihin mo sa kanya, friend, ang ganda ng pagkakariban sa'yo. San yan? Mga ganon. Sana makapagpariban din ako. Pero katulad wala akong mo. pera. Mga ganyan. Laging be the bigger person. Yan, Ikaw na lang yung iintindi. Tama. Kasi sa totoo lang, para ganyan mag-isip, ibig sabihin medyo limitado ang pag-unawa. So, Correct. ikaw na lang ang umintindi. Yes, oo. Ikaw na lang, basta be the bigger person, always. Ikaw na lang yung magpakumbaba, ikaw na lang yung magbaba ng pride. Ikaw na yan, gawin mo na yan. Para rin sa'yo yan. Sa ikagaganda ng pakiramdam mo sa mga kapitbahay kasi mo. Kasi kung papatulan mo lang, lalala pa Totoo. Gugulo buhay mo. Sa true, kung tahimik ka lang, mas lalo pa sila maiinis. Tama. So, i-friend mo na lang. Correct. Kinoksa! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!